At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na balita ang lumabas ngayong araw kung saan may mga ulat na si President Kuting ng Norte Jr. ay tinaguan si Vice President Sara Duterte sa isang insidente na naganap kamakailan. Samantala, naiulat din ang mga hakbang na ginagawa ng Moro Islamic Liberation Front kung saan pinatutog nila ang kanilang mga pahayag at balak laban sa gobyerno ni PBBM. Ano nga bang nangyari sa mga kaganapang ito at anong magiging epekto nito sa pamahalaan? Ayon sa mga ulat, isang matinding tensyon ang sumiklab sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente Sara Duterte nang hindi magkaabot ang kanilang mga schedule para sa isang mahalagang pulong. Ang insidente ay nagdulot ng usap-usapan sa loob ng Malacanang kung saan may mga opinyon na nagsasabing maaaring may hidwaan na sa pagitan ng dalawang leader. Bagamat walang formal na pahayag na inilabas si PBBM at VP Sara, marami ang nag-aabang sa pagiging epekto nito sa kanilang relasyon at mga pagtutulungan ng kanilang mga opisina. Samantala, sa Mindanao, nagbigay ng pahayag ang mga leader ng Moro Islamic Liberation Front na isang kilalang grupo ng mga Moro na nagsusulong ng kanilang karapatan at kalayaan. Sa isang press conference, ibinunyag ng MILF ang kanilang plano na labanan ng pamahalaan ni President Marcos at pati na rin ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno upang pabagsakin siya. Ayon sa mga leader ng MILF, ito ay bahagi ng kanilang layunin na makuha ang kanilang mga karapatan sa lupa at mas mapalakas ang kanilang presensya sa Mindanao. Ayon sa ilang mga eksperto, ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng MILF at ng gobyerno ay nagiging isang seryosong issue na maaaring magdulot ng destabilization sa rehiyon. May mga nagsasabi na may mga pahayag ang MILF na nagpapakita ng kanilang pagkabigo sa mga negosyong pangkapayapaan sa gobyerno at isang uri ng pagbabanta na hindi nila ititigil ang kanilang mga layunin hanggang makamit nila ang kanilang nais. Ang mga hakbang na ito ay nagdudulot ng pangamba sa mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na matatagpuan sa ilalim ng kontrol ng MILF. Kasabay ng mga pahayag ng MILF, iniulat din ng ilang mga military sources na sinubukan ng mga leader ng MILF na makipagkita kay General Marbil ng Philippine Army upang talakayin ang kanilang mga lalahanin. Ayon sa mga naririnig na testimonya, ipinahayag ng MILF na handa silang makipag-usap sa gobyerno, ngunit may mga kondisyon na kailangan matugunan bago nila itigil ang kanilang mga operasyon sa Mindanao. Inaasahan na magbibigay ng formal na tugon ng gobyerno kay General Marbil hinggil sa usaping ito sa darating na araw. Sa kabila ng mga banta mula sa MILF, hindi pwedeng isang tabi ang papel ng Vice Presidente Sara Duterte sa kasalukuyang pamahalaan. Matapos ang ilang kontrobersya, nananatili pa rin ang kanyang mga pahayag na sumusuporta sa pamumuno ni President Marcos. Gayunpaman, sa mga oras na may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga pinakamataas na leader ng bansa, ay tiyak na magiging mahirap ang pagpapatuloy ng mga proyekto at mga hakbang na magtutulungan upang mapabuti ang sitwasyon ng bansa lalo na sa Mindanao. Habang ang mga kaganapang ito ay patuloy na bumabalot sa Malacanang at sa rehiyon ng Mindanao, nagiging mas malinaw na may pagsubok na kailangang pagdaanan ng administrasyon ni President Marcos at ng kanyang mga kasamaan sa gobyerno. Ang mga susunod na hakbang ng MILF at ang relasyon ng Pangulo at ng Vice Presidente ay magiging mahalaga upang masiguro ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Patuloy na subaybayan ang mga kaganapang ito upang malaman natin ang magiging epekto nito sa mga darating na araw. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Si Cherry Tusake Isme at Michelle Yamagot, si Ma'am Jean Saturn, Emeline Dibona, and MJ, hello ho sa inyo. At Amy Coroque, magandang tanghali ho sa inyo. Ang bihirang buhay, no? Masaya pa ba kayo? Ako, ganun pa rin. Naghihintay pa rin sa 20 pesos per kilo ang bugas. BBM, budol pa more! Magandang tanghali sa Ravina, Cherify, Tominis, Gian, Leo Garcia, Lilian, Eldenelda, Dark Angel, Marjorie Charelo, Reed Vlogs, Cora Takahasi, Gracia Del Valles, Rotaya Ginaline, gandang tanghali sa inyo. Toplok guys! Lorenda, gandang tanghali Ma'am Evelyn Bautista, Winnie Giang, Dark Angel, 4040 Surenon, gandang tanghali ho. Mabuhay po kayo. Saudi Girl, Chubby, Rina Habor, magandang tanghali. Mabuhay po tayong mga Pilipino na
Atat na. Bakit ayaw mag-resign ni Dayon, Nyor, no? Nyor, resign ka na, Nyor. Maawa ka sarili mo. Ay, maraming salamat to sa buhay naman ng Pakulay Sydney. Thank you so much po sa inyo. Maawa ka, Nyor. Ngingiwi na nga, Nyor, eh. Na, daming problema ng Pilipinas, Nyor. Animal, oy, dumagdag ka pa. Marilyn, Nero, Maribit, Makadagat, Kamuti, Moto, Mia, Narua, Danilo, Enriquez, gandang nangali. Day Snatch, Venus Diaz, Kids at 77, Cecilia Villegas. Gian, magandang nangali, oh, patuplok, guys. Maraming salamat ulit, Sydney. Magandang tanghali po sa inyo. Giatay man, oy. Oh, tara na. Bisda ka na. Naka. Wala na, get. Ano na, all out war na ito, guys. Yung mood ni Vice President Inday Sara Duterte at Cherry Tusaki Kunbawa. Vice President Inday Sara Duterte mukhang mapalaban. Pagkatapos bumirada po sa mga liporis ni Ngagba. Ayan, yanig po ang buong mundo sa banat ni Vice President Inday Sara kay General Marbil. At biglang ahong natahimik, natamimi, natakot, nagmistulang si Mr. Bean na cartoons. Takot na takot, ganun siya. Kaya hito, mga kadidis, mga Pilipino, lahat ng 32 million na bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte. Saravina and Family, salamat po sa inyong pakulay. Handa na ba kayo? Ako po, kami ho, matagal na po kaming handa. Matagal na po kaming naka-all-out war dito sa Bisdak, Pilipinas. So, yung iba, sa 32 million, ito ho kasi hindi biro. Itong panawagan ni Vice President Inday Sara Duterte sa lahat po ng kanyang mga taga-suporta, lalo na ho ang mga Duterte diehard supporters at ang bumoto ho sa kanya na 32 million. Nako, seryoso na ito, guys. Mukhang masipa na talaga yung kuting ng Norte. Sabi ni Fred Vlogs, handa na bisdak. Venus Diaz, di na yan mahihilot si VP Sara. Yan ang sinasabi ko pag nagalit ang agila ng Mindanao. Tumatatag siya at yayanig sila. Paniguradong ngiwi si Ngagba. At ito, bago ito, guys, ha? Senator Bato nagkomento tungkol sa pulburon video. Pulburon video na sumikat na sa buong mundo. Kulang na lang makarating sa Pluto. Tungkol sa pulbus video. Kasi nga ho, guys, hinintay natin yung komento ni Senator Bato kasi naman siya po yung ang tawag dyan, siya yung chairman ng Drug and Dangerous Drugs, di ba? Siya yung committee noon, siya yung chairman. At sa PDIALIX, siya rin po ang nagpangahas na mag-hearing. Wala tayong balita. Pero hito, nagkomento siya patungkol sa pulburon video. At bukod riyan, Bato, magpakabato ka nga, tapangan mo na. Ito na ho tayo, ito na yung mundo ng mga Duterte diehard supporters. Sumabay na po kayo sa kay Tatay Digong, Mayor Basti, ngayon naman Inday Sara Duterte at sa lahat ng mga political vlogger. Ayan ho, pinalagan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga bot-bot. Ang mga bot-bot ni Ngagba doon sa Suna tungkol sa war on drugs.
Patay ka dito ngagba. At ito guys, merong pinupunto si Senator Bato kung sino yung may pakana sa pagtanggal ng 75 security details ni Vice President Inday Sara Duterte. Bakit putol-putol? Pa-refresh at teacher ito sa akin. Okay naman dito. Putol-putol ba tayo? Ayos man, tuloy-tuloy naman dito sa amin. This not si Senator Bato. Mapaka-adubi ka na para basagin ang lampara at pipa ng mga bangag. Pa-refresh po yung mga nagputol-putol, aga-aga tayong pinutol. May pinunto dito si Senator Bato kung sino may utak. Kasi sabi man ni Senator Bato, si General Marbil, hindi naman talaga yan basta-basta gagalaw kung walang utos sa taas. Hello po, Ma'am JGR. Manghuhula tayo dito. Kung sino po yung tinutukoy, no? Putol-putol sila, oh. Hello, kababayan viral, PH, Kyoko Sudo. Magandang tanghali sa inyong Pax Queen. Kung sino po yung tinutukoy ni Senator Bato na nasa taas ni Marbil? Ano bang pangalan ni Marbil? Romil! Hello po, Misa ni Tupac. Hello, Romil! Sama-sama tayo, Romil! Sama-sama tayong babangon muli at maging milyonaryo. Putol-putol. Sa mga putol-putol po, pa-refresh po ang inyong cellphone. Alam nyo naman, paborito tayo ni Kuka. Sabi ni, Romil Gonzales, Bisdak, tawag mo ba ako? Hindi, si Romil Marbil. Hindi ikaw. At guys, marami na pong nagpahayag ng suporta at gustong magboluntaryo na magbabantay kay Vice President Inday Sara Duterte. Pagkatapos na manawagan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na calling all retired armed forces of the Philippines, retired Philippine National Police, na magboluntaryo kayong magbantay kay Vice President Inday Sara ng libre, walang sweldo. Marami na pong gustong magboluntaryo na magiging security detail ni Vice President Inday Sara Duterte. At pagkatapos pala manawagan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ay nanawagan din pala itong si Senator Robin Padilla. Animal na mga trolls, reklamo, mag-comment niya, nag-like nga kayo mga trolls. Wala daw kwentang vlog pero nandito, animal. Walang kwenta sa inyo kasi nasasaktan kayo. Ito! Matindi ang panawagan ni Senator Idol Robin Padilla. Kasi ang panawagan ni Senator Bato, mga retired Armed Forces of the Philippines, retired Philippine National Police. Pero ito, matindi itong kay Senator Idol Robin Padilla. Ay, kuling lahat po ng mga rebelde. Mga dating rebelde na sumuko sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nagbago ho at binigyan ng pagkakataon na magbalik loob sa gobyerno, magboluntaryo daw ho kayo na magiging security detail ni Vice President Inday Sara Duterte. Sino yun? Ay, Ka-Peter Motok, nasan ka? Ka-Eric, nasan ka, Ka-Eric? Ang dami nila.
Salitot, maraming salamat po sa inyong pakulay. Ako mas okay pa ako dyan sa sinasabi ni Idol Robin Padilla, no? Kasi yung mga ex-NPA, mga ex-rebelde, mga ex-bandido, di talaga yan tatablay ng mga Duterte eh. Talagang, salamat Salitot. Talagang patay kung patayan. No? Oh. Sabi ni Net, kakatakot yun kung dating NPA surrender. Nakakatakot para sa mga ngagba. Nakakatakot para kay Kukak. Pero kay Inday Sara sa mga Duterte hindi nakakatakot yan. Makipagpalitan niya ng mukha. Makipagbasagan ng mukha yan. Gusto nyo? Sige. Hello, Botangera Vlog. Magandang nanghali sa inyo. Kaya naman, patuplok guys. Banatan agad natin itong patungkol kaya Vice President Inday Sara Duterte. Dito muna tayo sa security detail nung 75 ka security inalis ni Marbel. Continuous po ito kagahapon. Pagkatapos po manawagan ni Senator Bato, marami na ho ang nagbigay ng pahayag, na nagpahayag na handa ho sila magboluntaryo at magbantay sa pamilyang Duterte. Pakinggan mo muna natin ang version ng mga bayad media. Tawagan ng mga kalyadong senador ni VP Sara sa mga gustong mag-volunteer para protektahan ang pangalawang Pangulo. Nasa frontline politiang yan si Mylan Enriquez. Nakahanap naman ng kakampi si VP Sara kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nanawagan siya sa mga retiradong pulis at sundalo kung sino raw ang mga gustong mag-volunteer na security detail ng pangalawang Pangulo. Tingin daw ng senador may nag-utos kay Marbil na bawasan ng security detail ang bise. Alam mo naman si Chief PNP, hindi naman yan siya mag-decision ng ganun, no? Kung may instruction galing sa taas. Hindi naman basta-basta ang Chief PNP ka, tapos natanggalan mo ng security yung number 2 na official ng Pilipinas. Nang tanungin ng News 5 kung sino ang tinutukoy ni De La Rosa na nag-utos kay Marbil, ang sagot lang niya, To whoever is above him, either above him or somebody that is controlling him. That could be the most possible situation. Okay. Ma'am Jessie Lacuata, magandang tanghali. HG Connect. Manghula ho tayo kasi sinabi man ni Senator Bato na yung nag-utos si Marbil kasi PNP chief man si Senator Bato, alam naman niya yung ano talaga kalakalan dyan, sistema sa kapulisan. Tama. Meron ho talagang nag-utos kay General Marbil. Ibig sabihin dito, si General Marbil, naipit lang talaga ito ng mga politikong nag-utos sa kanya. So sabi si General Bato, mataas, nasa taas ni General Marbil. Sino ba yung nasa taas ni General Marbil? Okay, babanggitin ko yung lahat ng nasa taas ni General Marbil. At lahat ng mabanggit ko, panigurado akong meron isa dyan. O baka nga silang lahat. Unahin ko muna. Si Tambaluslos. Ayan. Pwede yan. Si Tambaluslos. No? Yung mga crocodile dyan sa Kongreso, ang hari dyan nga si Tambaluslos. Posible si Tambaluslos. Pangalawa, pwede rin ho yan si Los din. Los. Ba't mga los yung mga dulo nila, no? Tambaloslos, Los. Si Los Rider. Alam na ho si Los Rider. Diba ho? Ayan. Yung nabanggit ko, lahat yan, insecure. Yung dalawa, Tambaloslos at si Los. Pangatlo, si Ngagba. Ayan. Yung may pulbos, video. Pwedeng si Ngagba. Okay. Pang-apat, pwede rin si Gibo. Apat, pwede rin si Gibo. No. Tingnan, tandaan nyo yung apat, ha? Panglima,
ito na talaga. Sa 5, mayroong tatama dito. Si Lisa Pier. Lisa Pier. Sabi ni Marliga, si Kukak. Sa atin si Kukak. 5 ho yan ha. Kasi hindi man nagbigay si Senator Bato ng pangalan, no? Kung sino ho yung nag-impluwensya, utos kay General Marbil. Sa 4 ho, kung isa lang yung nag-utos, panigurado ho ako, ay sa 5, mayroong isa doon. Mayroong isa doon. Sino? All of the above. All of the above, no? Di lang yung siguro si Kukak. Baka si Kukak yung utak. Si Kukak yung utak kasi badshot man si Inday sa kanya. No? Si Bunjing, wala na si Bunjing dyan. Mahina naman si Bunjing ngayon. Isang uod lang na lang. Isang uod na lang kasi pipirma kay Bunyeng. Di na yan siguro makialam si Bunyeng. No? Meron sa kanila. Pero ako, yung pinaka-target ko talaga dyan, pinaka-suspect ko, si Kukak talaga. Kasi tanging si Kukak lang naman ang nagsabi na badshot ka sa akin, Inday. At sinabi naman niya ho kay Tunying yan, hindi man daw niya patawarin si Inday Sara. Niresi ka ngayon, Kukak. Kasi di naman talaga atras si Inday Sara sa inyo. Tuloy Tulad ni Senator Bato, nanawagan din si Senator Robin Padilla sa mga gustong maging bahagi ng security detail ni BP Sara. Partikular na raw yung mga dating rebelde na voluntaryong sumuko at gusto nang magbago. Tingnan mo ha. Ito si Senator Idol Robin Padilla, gusto ko po itong panawagan niya. Kuling. Ka Peter Moto, ka Eric, yung mga bata ninyo. Kailangan uli kayo. Kailangan uli kayo. Nanda na ba kayo? Sabi ni Senator Idol Robin Padilla dyan, I salute you, Sir Senator Ronald Bato de la Rosa. Ako man, mananawagan naman po ako sa lahat ng mga dating rebelde na mayroon ng mga tamang papilis ng pagsuko at amnestiya. Kayong may kaalaman sa Pinjak Silat. Okay to ha. Ano yung Pinjak Silat? Munti ka na mapinjat bilat animal. Ano to Pinjat Silat, guys? Karate ba to? Yung parang judo? Judo karate, tama ba? Pinjak Silat. Judo ba to? Parang mixed martial art? Hindi Pinjak Bilat. Animal. Pinjak Silat. Tama? Parang ano to? Sipa? Sa amin man, tadyak man yan. Sipa yon, Pinjak Silat, Kali, Iskrima, at handang sumailalim sa pagsasanay, pagsusuri, clearance at approval ng opisina ng Pangalawang Pangulo. Sabi, Pinkak Silat. Hindi man Pinkak Silat nilagay dyan, Pinjak Silat man. Muay Thai. Parang Muay Thai nga. Isang karangalan para sa mga nagbalik loob na makapagsilbi ng voluntaryo sa naging tagapagmana ng NTF-ELCAC at Pangalawang Pangulong Inday Sara Duterte. Sabi ni Lloyd Bisdak, Sipak Takraw. Sipak Takraw. Bakit napunta sa Sipak Takraw? Magbabantay nga kay Inday Sara, magsipak takraw pala tayo doon. Ano yan? Parang mixed martial arts nga, taekwondo, parang ganon. Pinkak Silat, sir, sports yan sa sipa. Yun yung pinkak. Pinjak naman. Pinjak, baka sipaan yung pinjak. Sa amin kasi tadyak.
Banjak sa amin, banjak. Ayan, banjak. Parang yung banjak, o tama nga, pinjak. O yan, martial arts nga. Sa amin kasi banjak yan eh. Pag sinabi banjak, banjakan mo yan. Tawag doon, sipain mo yan. Ayan, sipain mo. Sipain. Martial arts nga yan, martial arts. Ako sa akin, mas pabor ako dito sa mga sinabi ni Idol Robin Padilla. Yung mga NPE, hoy, kay Eric, mag-attendance ka na kay Eric, mag-roll call ka na. Si Kapiter Motok yung leader. Hindi, Sara, ayaw mo MILF, mga kaibigan natin. Maganda rin yung MILF eh. Kakain talaga yun ng malang mga tambaluslos. Ay, Ate Amy Korokoy, parang Professor tingnan, service doc ang haircut mo. Jose Rizal nga daw, sabi nila, Anyway, tingnan nyo po Tinanong po dyan si Senator Ronald Bato ng SMNI kung meron na ba na naglakas ng loob na magbubuluntaryo, na magbantay. Sabi ni Benji, MNLF Bistak, hindi masyado ako sa MNLF kasi politics na masyado rin yung MNLF. Hawak din yan ni Da Junior sa liig. Kasi pundo-pundo sila eh. Hindi ko alam kung talagang politics lang din, sumasabay lang din sila sa Agus. Pero yung yung MI talaga, MILF, kay Normie Suare, talagang Duterte talaga ang mga yan. Ay paninindigan. Yung MNLF kasi iba rin yun. MILF, yun yung breakaway faction yata yung MNLF. Galing kay Normie Suare. Tama ba ako? Natanong si Senator Ronald Bato de la Rosa kung meron na ba nagboboluntaryo at may lumapit pa. Okay. Pakinggan niyo po mga kabistak. Senador, meron po kayong post at based dito sa pinakahuling data sa post po ninyo, nasa 12,000 engagements na po ito, kabilang na yung maraming 2,000 mahigit na mga komento. At Ay sabi, MNLF kay Normie Suare, tama? Teka lang, itatama natin, baka matamaan tayo ni Asis Monk. Ang MNLF, Miswari Faction. Ang MI, kay Normie Suare naman din lahat yan. Ano yun? No? Ang MNLF kay Nor. Ang MI, yun na yung ngayon, politics na. Kay Hasim. O yan, kay Hasim. Kay Hasim. Ayan. Okay, liwanagin natin. Kay kay Asis Monk, yung MN. Yung MI, yun yung may form of politics na, yung MI. Sabi ni Alsim, MNLF Normie Suare Duterte po sila civil. Duterte nga, tama. Sorry naman. Yung MI, yung MILF, Hashim. Sorry, Assalamualaikum. Kasi nagiging politics na rin yung MI, di ba? Na meron na rin sila sa politics masyado. Yung MNLF kay Normie Suare, mga tausog, talagang Duterte sila. Sana yung MI, Duterte pa rin tayo. Alam ko Duterte naman yan, taga Mindanao naman yan. Sabi ni Venus Diaz, MNLF para balian o balian og lihog. MILF, okay. Dapat, wag naman yung BIFF. Bangsamoro, BIFF kasi wala, terorista na talaga yung BIFF. Bangsamoro, pwede ba yun? Bangsamoro, Islamic Freedom Fighter? Nakakatakot o yun. Wag naman yung BIFF. Sa na lang tayo? Sa MNLF kay Asis Monk, pwede ho yun. BIFF na lang. Patuloy nga natin, Senator Bato. at halos 3,000 mga shares. Tanong ko lang po, marami na po bang nag-apply? Dito po sa inyong panawagan na, Senador. Ang dami, no?